kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jerome. Taong 2005. Basilan Island. Tawagin niyo na lamang akong Jerome. 30 anyos nang mangyari ang karanasan kong iyon. Isa lamang akong hamak na bodyguard ng anak ng mayamang negosyante at nagmula sa pamilya ng mga politiko. Subalit hindi ko noon inaasahan na dahil sa isang kaaway ng mga magulang ng amo ko, mga nganib ang buhay ko dahil sa pagdukot ng mga sindikato sa amo kong itago na lang natin sa pangalang Bobby. Isang gabi, bigla na lang kaming tinambangan ng isang itim na van sa daan. Hinarangan ng mga ito ang lula naming sasakyan nang pauwi na kami matapos dumalo sa isang birthday party na ginanap sa isang disco bar. Bumaba ang mga armadong kalalakihan na nakatakip ng bonnet sa muka. Naakalain mong nagmula sila sa shooting ng isang action film. Pero matapos makapagpaputok ng isa sa kanila at pasabugin ang bungo ng driver namin, doon ko napagtanto na walang kamerang nakabang sa amin, kundi ang posibilidad ng manganib ang aming buhay mula sa kanilang mga kamay. Hindi na ako noon nakapalagpa matapos paghahampasin ng mga batok namin hanggang sa magdilim ang aming paningin. Nang magising kami ay nakasakay na kami ng bangka patungo sa isang isla. Dinala kami patungo sa isang liblib at masukal na gubat habang nakapiring ang aming mga mata. Sa buong biyahe ay hindi man lang kami pinatikim kahit tubig man lang, na ang intensyon nila ay pahirapan kami. Lalo na ang amo kong panay ang reklamo habang pakyat na kami ng bundok. Isa lamang sa ipinagtataka ko ay ang kaalamang hindi nila ako pinatay kaagad. Gayong hamak na bodyguard lamang ako. Pero nang marinig ko silang nag-uusap noong habang nagpapahinga, di yata't napagkamalan pa nila ako na anak ng isa sa mayamang negosyante. Dahil ng mga panahong iyon ay hindi ako nakasuot ng uniforme at nakaporma rin gaya ng amo ko, na para bang isa lamang ako sa kaibigan ni Bobby na maaari nilang ipatubos kapalit ng salapi, na siyang sinamantala ko naman para maprotektahan lamang ang amo ko. Narito na tayo. Itali ang dalawang yan sa puno. Bantayin yung maigi at tatawagin ko sa pinuno. Ano bang kailangan niyo sa amin? Anong kasalanan namin para dukutin niyo kami? Kanina pa akong naririndi sa yung tabatsing ka. Gusto mo ba talagang malaman? Wala ka namang kasalanan. Pero ang ama mo, malaki ang pagkakautang sa pinuno namin. Utang? Paano nangyari yun? Kung may pagkakautang man si Daddy, madali na lamang niya yung mababayaran. Kung dinukot niyo kami para ipatubos, bakit kailangan niyo pa kaming pahirapan at dalhin sa lugar na to? Diyan ka nagkakamali, bata. Hindi pera ang kailangan ng pinuno namin, kundi buhay. Kung hindi palalayain ng magaling mong ama ang kapatid ni pinuno, wes buhay mo ang magiging kapalit. Para dito naman sa kaibigan mo, pwede na siguro ipatubos namin siya sa malaking halaga. Ano sa tingin niyo, mga kasama? Ha? Ikaw, Jerome? Bodyguard? Mabilis kong tinakpan ang bibig ni Bobby gamit ang nakatali ko mga kamay bago pa niya ako ibuking noon. Para matigil siya, ibinulong ko sa kanya ang hinala ko at plano ng may pagkakataon. Natahimik naman siya at sumang-ayon habang hinihintay namin ang pagdating ng tinatawag nilang pinuno, na noong makaharap namin ito ay mukhang disente naman. Mabilis nitong sinunggaban si Bobby at sinuntok sa sikmura na hindi namin inaasahan. Inutusan din ito ang mga tauhin na bugbugin si Bobby, at dahil bodyguard niya ako, nagmakaawa ako sa kanila at nakiusap na ako na lang ang pahirapan nila. Nakakanila namang ginawa na parang gusto ko namang pagsisiyan. Halos pumutok kasi ang mga labi ko at kaliwang mata dahil sa tinamukong bugbog
at pagpapahirap nila. Matapos kami nitong pagbanta na papatayin kami kung magtatangka kaming tumakas, muling umalis ang pinuno nila na may hawak na radyo. Sa loob ng 3 araw na lumipas, nanatili kami sa bundok. Ang ipinapakain nila sa amin ay tanging nilagang kamote lamang at isang basong tubig. Kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa anyo ni Bobby. Unti-unti itong naging haggard at namayat. Naisip ko na kung makakaligtas man kami sa kamay ng mga sindikato, hindi naman ako makakaligtas sa galit ng ama ni Bobby dahil hindi ko siya kayang protektahan. Kaya nag-isip ako ng pagkakataong makatakas noon upang humingi ng tulong. Sa layo na nilakbay namin, nakasisiguro akong dinala kami sa isang malawak na isla na ang ibig sabihin ay hindi lamang kami ang tao roon. Boss, may tiwala naman kayo sa akin, hindi ba? Bakit? Ano bang pinaplano mong gawin, Jerome? Kailangan kong tumakas para makahingi ng tulong. Ayos lang bang gawin ko yan, boss? Ano? Iiwan mo ko rito? Shhh! Hinaan mo lang ang boss mo, boss. Baka marinig tayo at mabulilyaso pa ang plano. Basta, boss, akong bahala. Babalikan kita at itatakas. Kaya namang kahit ano pang pagpoprotesta ni Bobby noon, sinamantala ko ang pagkakataon ng minsan kailangan ko magbawas. Dahil nakaharap kami sa bangin, doon ko naisipang pumwesto na hindi nila aakalaing sasamantalain ko. Hindi ko inalala noon na maiiwan ko si Bobby dahil kampante ako na hindi nila ito gagalawin hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Gamit ang mga baging, nagpadaos-dos ako pababa ng bangin kahit nakatali pa ang 2 kong kamay, at para kapanipaniwala, sumigaw ako na aakalain nilang aksidente ako nahulog sa matarik na bangin. Narinig ko ang pagkakagulo nila noon sa itaas, at dahil mabilis ang pagbagsak ko, nagtamo ako ng maraming gasgas at kaunting bali sa katawan. Pero pilit ko iyong hindi ininda hanggang sa mapadpad ako sa bahagi ng gubat kung saan may nakatayong treehouse sa tuktok ng isang matandang puno. Doon ko nakilala ang isang mukhang ermitanyo, bagamat maskuladong matanda. Kahit na may nakakatakot siyang anyo, tinulungan niya akong magamot ang aking mga sugat sa katawan at pinakain ang inihaw niyang karne na mula sa mga hayop ng gubat. Habang nagpapahinga kami doon, inamin ko sa kanya ang sinapit ng amo ko. Ngunit nang makilala niya ang sinabi kong pinuno ng mga sindikato, biglang naging mabangis ang kanyang anyo. Iyo, ang taong yon ay malapit. Tinitiyak ko sa iyong hindi pa rin kayo makakaligtas ng buhay sakaling magtagumpay man siya. Kung ganun no, paano ko po matutulungan ng boss ko? Paano kami makakalis ng isla? Sa bagay na yan ay hindi kita matutulungan, iyo. Sa nakikita mo, matagal na akong naninirahan sa bundok na ito. Para makahingi ka ng tulong sa mga taong naninirahan dito, kailangan mo munang maglakad ng ilang kilometro. At kailanman ay hindi ko inisip ang umalis. Wala akong kakayahang tulungan ka. Pero ibibigay ko na sa iyo itong dignum na itim. Naway magsilbi iyang proteksyon mo, iyo. May ibinigay na maliit na kahon sa akin si Mang Agustin. Naglalaman niyo ng kapirasong itim na kahoy. Mukhang ordinaryong bagay lamang, pero ramdam kong may kakaibang pakiramdam iyon sa tuwing hawak ko ito. Nagbigay rin ito ng isang maliit na punyal na itinubog daw sa lason na kaya magparalasa ng katawan ng isang taong masusugatang gamit ang talim niyon. Sa bagay na yun ay malaking tulong na para mailigtas ko si Bobby kahit nag-iisa lamang ako. Matapos ko makapagpahinga, muli akong naglakbay pabalik. Inabutan ako ng dilim sa daan bago ko namataan ang ginawang apoy ng mga sindikato. Sa tulong na rin ng bilog na buwan, doon ko naaninag ang sitwasyon ni Bobby. Mag-iisang linggo na rin ang nakalipas. Subalit tila wala pa rin balita tungkol sa ama niya
Kitang-kita ko nang tutukan ng pinuno nila si Bobby ng mahabang armas nito. Halos kumuyom ang mga kamao ko sa matinding pagkamuhi dahil ang dating masayahin at palaberong si Bobby ay nagbistula ng kaawa-awang pulubi ng mga sandaling iyon. Kung hindi tatawag ang magaling mong ama, pues magdasal ka na bata dahil wala ka na ring silbi sa amin. Pakiusap, itigil nyo na to. Gaya ng nakikita nyo. Walang pakialam si Dad sa akin. Kaya nagsasayang lang kayo ng oras. Patayin nyo na lang ako kung gusto nyo. Para matapos na ito. At sa tingin mo, papayagan kong mangyari yon? Napapikit na lang ako noon nang makita ko ang pinuno nila kung paano sikmura ang gamit ang hawak nitong baril si Bobby hanggang sa tuluyan siyang hinimatay. Kaysa magpadalos-dalos, naghintay ako kung kailan sila aalis at matutulog. Tinis ko ang mga kagat ng lamok at panggabing insekto habang nananatili sa pinagtataguan ko. Nang may pagkakataon na, saka ko nilapitan si Bobby at pilit na ginising. Awang-awa ko noon sa naging sitwasyon niya, pero pilit ako nagpakatatag. Gamit naman ang punyal na ibinigay sa akin ni Mang Agustin, nalis ko si Bobby sa pagkakatali. Maingat ko siyang inalalayang papunta sa kasukalan ng gubat nang lingid sa kaalaman ng mga nagbabantay. Kinaya ko itong pasanin dahil sa pagbaba na rin ng timbang nito sa nakalipas na mga araw. Subalit hindi pa kami nakakalayo nang makarinig kami ng putok ng baril sa hindi kalayuan. Dalian na natin, boss. Mukhang nakatunog na sila. Jerome, bakit ka pa bumalik? Sana tumakas ka na at iniwan mo na lang ako. Sige na, mauna ka na. Hayaan mo na ako rito. Hindi pwede, boss. Dahil kahit matakasan ko man sila, hindi naman ako makakaligtas mula sa mga kamay ng ama mo. Kaya wala rin akong pagpipilian. Gaya ng inaasahan, naabutan nga kami ng mga ito. Pinalibutan nila kami habang nakatutok sa amin ang mga sukbit nilang armas. Pero sa hindi malamang dahilan, mula sa kakahuyan, umalulong ang isang aso. Kapansin-pansin naman ang kakaibang takot na bumalatay sa mga mukha ng tauhan ng kanilang pinuno. Mula naman sa kung saan ay sumulpot ang isang malaki at matangkad na nilalang. May mahaba itong puting buhok na maging ang hubad nitong pang-itaas na katawan ay nababalutan din ng puting balahibo. May balasik na mga mata at mahahabang kuko. Para itong kidlat na biglang sumugod sa mga armadong nakapalibot sa amin ni Bobby. Sunod-sunod namang nagpaputok ang mga sindikato habang kami ng amo ko ay napilitang dumapa sa lupa. Kitang-kita ko kung paano tamaan ng bala ang nilalang na iyon. Bagamat tila baliwala lamang iyon dito. Nang masinaga ng ilawan ng mukha ng nilalang na iyon, doon ko siya nakilala. Na walang iba kundi si Mang Agustin. Kahit nakakatakot ang anyo nito na posibleng hindi pala ito isang tao. Pero kaysa makaramdam ng takot, napahanga pa ako nito. Dahil noon ko lang napatunayan na ang kinatatakutan lamang noon na isang alamat ay siya pang naging bayani at nagligtas sa buhay namin ni Bobby. Sinalo ng katawan ni Mang Agustin ng bawat tama ng bala na siyang ikinatras at ikinagulat ng mga sindikato. Halimaw, mga kasama, umalis na tayo. Wala tayong laban sa halimaw na yan. Mga inutil! Bumalik kayo rito at patayin ang nilalang na yan! Kaysa ang makaramdam ng pagkabahala, parang gusto ko pang matawa dahil sa pagiging duwag ng mga tauhan ng pinuno ng mga sindikato. Matapos mapatumba ni Mang Agustin ang ilan sa mga ito, isa-isa na silang tumakbo sa kasukalan at iniwang ng gagalaiti sa galit ang kanilang pinuno. Nang magkaharap ang dalawa, nalaman namin mula sa bibig ng pinuno ang pagiging aswang nagabunan ni Mang Agustin. Na ang dalawa ay matagal na palang magkaribal at magkaaway dahil sa agawan ng teritoryo.
Bago pa sumilip ang bukang liwayway, nasaksiyan namin ni Bobby kung paano pinaslang ni Mang Agustin ang pinuno gamit lamang ang matutulis nitong mga kuko. At doon ko napatunayan na hindi lahat ng may napakapangit na anyo ay likas ng masama. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kabaryo. Punta na po tayo sa pangalawang istorya. Ang kwentong ito ay hangus sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Lito, taong 1978, Mindoro. Sa mata ng iba, ang pagsasabong ay isang iligal na gawain at sugal. Ngunit para sa ilang mga tao, ito ay libangan at kanilang pinagkukunan ng pera para may pambili ng pagkain para sa kanilang pamilya. Kaya naman hindi natin mahusgahan ang mga taong naghahanap buhay para lamang may mabiling pagkain na ihahanda sa kanilang hapagkainan. Magandang araw sa inyong lahat at lalong-lalo na sa may pinakamagandang boses na si Sir Ray. Emea. Bago ko simulan ang aking kwentong ibabahagi sa inyo, ay nais ko lang magpasalamat kay Sir Proy dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na ibahagi sa inyo ang kwento na aking karanasan. Ako nga pala si Lito, hindi ko tunay na pangalan. 61 na ako ngayon. Laking Mindoro kasi ako at hanggang ngayon ay nandito pa rin ako. Ang ibabahagi ko pala sa inyong kwento ngayong araw ay nais ko sanang unawain ninyo ang aking saloobin sa bawat mga salita na aking ibabahagi. Huwag niyo sana akong husgahan pagkatapos ng kwentong ito. Gusto ko lamang na maunawaan ninyong lahat. Sa isang bayan sa Mindoro, sa pagkakatanda ko, taong 1978, nasa 15 taon na ako. Nagbibinata na ako noon. Hindi na ako nag-aaral noon at puro bulakbol ang ginawa ko. Naimpluwensya na ko ng pagbabarkada kaya tumigil na ako sa pag-aaral. Kahit pilitin pa ako ni Tatay Solomon ay hindi ko pa rin siya pinakinggan. Dalawa lamang kami ni Tatay ang magkasama sa iisang bahay. Wala na si Nanay noon at iniwan na kaming dalawa. Hindi kasi natiis ni Nanay ang paghihirap namin kaya iniwan niya si Tatay. Ang labis na galit ni Nanay kay Tatay ay dahil sa pagsusugal ng aking ama sa isang sabungan. Noong una, hindi pa naman natutokso si Tatay sa pagsasabong. Abala pa nga siya noon sa pagiging isang construction worker ngunit naengganyo siya ng pera at sa malaking kitaan sa sabong. Kaya naman sumama na si Tatay sa ilang kakilala niya at nakipagsabayan na siya rito. Naging maganda naman ang pagkapanalo ni Tatay dahil sa kanyang tandang na tawagin na lamang natin si Pula. Magaling ang manok na alaga ni Tatay na si Pula. Palagi itong nananalo kaya naman naging malakas ang kitaan ni Tatay sa may sabungan. Iyon din ang dahilan kung bakit mas lalo lamang naiengganyo si Tatay na magsabong dahil sa malaking kitaan dito. Ngunit ang sunod-sunod na pagkapanalo na iyon ay sunod-sunod din ang pagkatalo ang naging kapalit. Iyon ang dahilan kung bakit naging lubog kami sa utang na halos hindi na kami makakain sa araw-araw. Labis ang galit ni Nanay kay Tatay nang wala man lang pagbabago. Ilang beses din kinausap ni Nanay si Tatay na itigil na ang pagsasabong. Ngunit hindi sa kanya nakinig si Tatay. Dahil doon ay napilitan si Nanay na iwan si Tatay dala ang pera na inipon nilang dalawa. Hindi na nagpaalam noon si Nanay kay Tatay at maging sa akin. Iniwan na lamang niya kami.
Sinubukan naman naming hanapin ni tatay si nanay para pigilan ito, ngunit naging huli na kami. Nakasakay na ito ng bus papunta sa lugar nito. Simula noon ay mas naging lulong na rin si tatay sa may sabungan, hanggang sa naimpluwensyahan niya na nga ako. Minsan ay sumasali rin ako sa sabong para kumita ng pera. Gumawa naman ako ng alkansya kung saan doon ko hinuhulog ang napapanalunan ko. Isang gabi, nagising kami ni tatay nang marinig namin ang pagkalampag ng mga manok naming alaga sa labas ng aming bahay. Mukhang may gumagambala sa mga ito. Binuksan ni tatay ang ilaw sa buong bahay. Lumabas kaming dalawa para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Ganoon na lamang ang gulat namin nang mawala ang dalawang panabong naming manok. Bukas na ang kulungan ng dalawang manok. Napamura si tatay nang mapagtanto namin na ninakaw ang aming dalawang manok. Binilinan ako ni tatay na hintayin ko siya sa bahay at hahabulin lang daw niya ang magnanakaw. Sinabi niya na baka hindi pa ito nakakalayo. Kumaripas ng takbo si tatay palayo sa aming bahay at dito hinabol nga ang mga magnanakaw kung saan man naroroon. Ako naman ay tiningnan pa ang iba naming mga alagang manok at baboy. Nakahinga naman ako ng maluwag nang hindi naman ang mga ito ang nagalaw. Tanging ang panabong na manok lamang namin ang kinuha. Kumuyom ang kamay ko habang iniisip kung sino ang may posibilidad na gagawa nun sa amin ni tatay. Hanggang sa sumagi sa isipan ko ang mukha ni Mang Noel. Hindi naman ako nagbibintang sa mga sandaling yon, kalakbay. Pero tumatak sa isipan ko ang sinabi niya sa amin ni tatay noong makalaban namin siya at siya ang natalo. Sinabi nito sa amin ni tatay na balang araw din daw ay magkakaroon siya ng manok ng katulad na sa amin. Siya rin daw ang mananalo sa susunod. Umupo naman ako sa silya na nasa sala ng aming bahay. Hindi naman ako mapakali hanggang hindi pa bumabalik si tatay ng mga sandaling yon. Panay ang tayo at upo ko sa kalakad na rin sa aming sala. Gusto ko bang sumunod kay tatay, ngunit hindi ko ginawa dahil mahigpit niyang binili na manatili lamang ako sa bahay. Ilang sandali pa ang lumipas at dumating na nga si tatay. Hingal na hingal siya, kaya agad ko naman siyang inabutan ng tubig. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang suntukin ang ibabaw ng mesa. Galit na galit si tatay ng mga sandaling yon at alam ko na hindi ko siya mapapakalma. Nanatili akong tahimik at hinayaan siyang humupa ang galit nito. Noong medyo kumalma ay nagsalita na ito sa sobrang inis niya. Pambira, hindi ko na sila naabutan, Lito anak. Tinangay na nga nila ang manok nating dalawa. Wala na tayo nitong panlaban sa sabungan. Paano na po ito, itay? Paano po natin mababawi ang ginastos natin sa 2 tandang na yon? Saan po tayo kukuha ng magandang tandang na panlaban sa sabong? Hayaan na muna natin iyon, anak. Saka na lang natin isipin kung saan tayo bibili ng tandang. Patulog na tayo at bukas na bukas ay tutungo tayo sa barangay para ipaalam kay kapitan na ninakaw ang manok natin. Sige po, itay. Mabuti pa nga po yan. Oo nga po pala, itay. Sa tingin mo po, sino kaya ang nagnakaw sa mga manok natin? Ay, yan ang hindi ko alam, anak. Pero kung sino man siya, malalaman at malalaman din natin. Huwag lang siya magkakamali na gamitin ang 2 tandang sa pagsasabong. Hayaan mo na po, itay. Kung ano man po ang rason niya, ay unawain na lang po natin. Hindi mo po ba naaalala ang bili ni Lolo noong nabubuhay pa po siya? Oo na, Lito anak. Naalala ko na. Huwag kang maging masama sa kapwa. Pero hindi naman dapat palagi tayong magpapapi, anak.
Tayo na nga ang nanakawan. Natawa na lamang sa akin si Tatay Solomon at inakbayan ako. Pumasok na ako sa silid ng mga sandaling yon. Samantala, nanatili si Tatay sa sala at nag-iisip. Sa sandaling yon ay hindi rin ako dinalaw ng antok sa pag-iisip kung sino ang nagnakaw sa amin. Kinabukasan ay maaga kaming nagising ni Tatay. Antok na antok pa ako nang bulabugin niya ako sa aking kwarto. Naalala ko na sasamahan ko pala siya na magtungo sa barangay. Mabilis naman akong naligo at kumain ng pandesal. Sumunod ako sa kanya nang nauna na siyang lumabas ng bahay. Nagmamadali na rin kaming dalawa sa daan para maabutan pa namin si Kapitan. Pagdating namin sa barangay hall, pagkatapos ng halos 15 minutos, nalakaran mula naman sa amin. Binati agad ni Tatay si Kapitan Amil. Binati naman siya nito pabalik. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Tatay at sinabi niya na kay Kapitan ang nangyari kagabi. Ayaw pang maniwala ni Kapitan Amil kay Tatay nang sigundahan ko ang pagsusumbong ni Tatay sa kanya. Kita ko naman ang pag-aalinlangan sa mga mata nito habang nangangako na gagawin nito ang lahat para mahanap ang salarin. Nang matapos ang pag-uusap ay nagpaalam na si Kapitan Amil dahil tutungo pa ito sa bayan para sa isang bulwagan na pupuntahan nito. Nagpaalam na rin kami ni Tatay sa kanya. Noong medyo malayo na kami ni Tatay at pabalik na sa amin, ay hindi ko naman maiwasan siyang tanungin tungkol kay Kapitan Amil. Itay, sa tingin mo po ba ay tutulungan po tayo ni Kapitan? Huwag ka nang umasa sa kanya, anak. Kita mo naman ang naging kilos niya kanina. Wala siyang interes na pakinggan ang hinaing natin. Paano ba kasi? Hindi natin siya binoto noong eleksyon kaya siguro umaganti. Ano pong ibig mong sabihin, Itay? Kalaban po ang tingin niya po sa atin? Ano pa nga ba Lito, anak? Ganun naman talaga ang ilan sa mga opisyales ng pamahalaan natin. Ano na pong gagawin natin po ngayon, Itay? Wala na tayong magagawa, anak. Hayaan na lang natin yung ninakaw na pansabong natin. Balang araw ay malalaman din natin kung sino ang may gawa noon. Sa ngayon ay maganda na lang tayo pagdating sa bahay. Tapos tutungo na rin agad tayo sa may bukid. Ano po ang gagawin natin doon, Itay? Ang dami mo naman tanong, anak. Malalaman mo rin kapag naroon na tayo. Kinakailangan natin ng pagkakakitaan. Kaya sumama ka na lang sa akin. Hindi na ako nagtanong pa kay Tatay at kibit-balikat na lamang ako. Pagdating namin sa bahay, ay pinadala sa akin ni Tatay ang isang mahabang tabak. Wala naman akong ideya sa mga sandali na yon kung ano ang gagawin namin sa bukid. Sumunod naman ako kay Tatay noong nagsimula na kaming naglakbay sa masukal na daan patungo sa kabilang bundok. Halos 1.5 oras ang paglalakad namin hanggang sa makarating kami sa malawak na niyogan. Itay, bakit po tayo nandito? Baka po makita tayo ng may-ari at pagalitan po nila tayo. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi naman tayo magnanakaw eh. Mamumulot lang tayo ng mga anyog na nahulog. Bilisan mo at maghanap na tayo ng mga buko na pwede nating gawin na kopra. Tatay naman kinakabahan po ako sa gagawin natin na ito. Wala naman ditong nagpupunta ng ganitong araw at oras. Kaya bilisan mo na riyan dito. Kinakailangan natin makadiskarte para magkapera. Kung makita man tayo ng may-ari ay sabihin na lang natin na pinulot lang natin ang mga nyog. Hindi naman natin inakay ang mga puno para kumuha. Napakamot na lamang ako sa aking batok at wala na akong nagawa kundi sundin ang utos sa akin ni Tatay. Kahit na kinakabahan ako, ay tinulungan ko lang siya para maging mabilis na rin kami. Halos nasa 50 na buko
ang napulot namin ni tatay. Pinagtulungan namin iyon dalhin sa isang tagong bahagi ng gubat at doon kami nagtago na dalawa habang kinukuha ang balat ng nyog. Si tatay ang nagbabalat at ako naman ang bumibiyak. Wala na rin kaming kinain kundi ang buko na lang din na nun na inabot na kami ng tanghali. Noon ko lang di napansin na wala ngang tumutungo sa bahagi ng bundok na yon dahil masukal ang gubat. Walang linis. Nagtataasan ang mga ligaw na damo at iba pang mga ligaw na halamang nandoon. Hindi rin kami makita sa kinaroroonan namin ni tatay dahil sa mga kawayang naglalakihan at iba't ibang puno, katulad na lamang ng mahogani, nara at balete. Gumawa na nga ng apoy si tatay para lutuin ang nyog na nabiyak ko. Habang niluluto namin ito sa may baga, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng isang tilaok ng manok. Nagkatinginan kaming dalawa ni tatay at napakamot ng ulo. Hindi sana namin yon papansinin nang marinig naming muli ang malakas na tilaok nito. Itay, mukhang may tao po. May nakatira ba sa tagong gubat na ito? Hindi ko rin alam, anak. Hindi ko pa naman kasi nalilibot itong gubat kahit 2 beses na akong pumunta rito. Umalis na lang po tayo, Itay. Baka mamaya ay makita tayo ng kung sino mang may dala ng manok na yon. Sandali, anak. Titignan ko lang kung saan nanggagaling ang manok na yon. Diyan ka lang. Kasamahan po kita, Itay. Sige, anak. Basta huwag ka lang maingay. Sumunod ka lang sa likuran ko. Tumango naman ako kay tatay. Binawasan niya muna ang apoy sa niluluto naming nyog bago kami nagsimulang maglakad. Tinahak namin ang direksyon kung saan nagmumula ang tilaok ng manok. Palakas ito ng palakas ng palapit naman kami ng palapit ni tatay. Nagtago kami sa malagong halaman at unti-unting sinilip ang kinaroroonan ng manok na tumitilaok. Ganoon na lamang ang pagsinghap namin ni tatay nang makita namin ang isang malaking tandang na tila naghahanap ito ng pagkain. Kulay pula at itim ang balahibo nito na may kulay ginto na halo. Sa unang tingin pa lang ay masasabing maganda ang lahi ng tandang. Tamang-tama para naman sa sabong. Base naman sa anyo at laki ng tandang ay wala ritong makakatalo kahit na ano pang klase ng manok sa sabungan. Kakaiba at mahiwagang tandang, anak. Sino kaya nagmamay-ari dyan? Hindi ko akalain na may nakatira pala sa bundok na ito. Oo nga po, Itay. Mukhang maganda ang lahi ng manok na yan. Pero kailangan na po nating umalis at baka makita pa po tayo. Mabuti pa nga, anak. Kailangan na rin nating iahon itong mga nyug na nakuha natin. Pahakbang na sana kami ni tatay para bumalik sa pinanggalingan namin nang makarinig kami nang bigla na may nagsalita. Hindi lang kami nito basta tinawag lang, kundi tinawag din maging ang pangalan namin. Nahintakutan kaming lumingon ni tatay sa pinanggalingan ng boses na yon at mas lalong nanlaki ang aming mga mata nang makita namin ang isang lalaking may anyong isang tandang. Sinampal ko ang aking sarili at baka nananaginip lamang ako ng mga sandaling yon. Maging si tatay ay kinurot niya ang kanyang balat para siguraduhin na hindi totoo ang nakita namin. Ngunit pagmulag namin ng aming mga mata ay naroon pa rin ang engkanto o elemento na may anyong tandang. Ito ang tandang na nakita namin kanina dahil iyon ang kulay ng pakpak na kamay nito. Nahintakutan naman akong napahawak sa braso ni tatay nang muling magsalita ang misteryosong lalaki. Tinawag kami nito ni tatay pero hindi naman kami kumilos ng aking ama at nanatili lamang nakatayo
nanginginig ang tuhod at ang buong katawan. Sunod-sunod ang paglunok na nagawa ko ng unti-unting lumapit ang misteryosong lalaki sa kinaroroonan namin ni tatay. Unti-unting dumilim ang paligid at para kaming hinihila patungo sa ibang dimensyon ng mga sandaling yon. Nakakahilo, dahilan para ipinikit ko ang aking mga mata. Noong medyo kumalma na ay nagmulat na ako. Sumalubong sa aming dalawa ni tatay ang malaberding kagubatan. Nakatayo pa rin sa aming harapan ang misteryosong nilalang. Ngumiti ito sa amin at nagpakilala. Tinawag namin siyang si Tandasoro. Isa raw siyang elemento na nagbabantay sa mga manok at gubat na yon. Hindi pa rin kami makapagsalita dahil sa gulat. Muling nagsalita si Tandasoro at sinabi niya sa amin ang dahilan ng kanyang pagpapakita. Ayon sa kanya ay matagal na raw niya kaming sinusubaybayan ni tatay. Isa raw kaming mabait na sabongero. Mabait daw kami sa kapwa at may busilak na puso. Nalaman din niyang ninakaw ang aming dalawang manok na siyang pinanlalaban namin sa sabong. Kaya raw siya nagpakita sa amin para tulungan kami sa suliranin naming kinakarap sa buhay, kapalit ng isang tungkulin. Laganap na raw ang kasamaan sa mundo at may nagbabadya raw na isang pinuno ng aswang na gustong magasik ng kasamaan sa aming bayan. Kinakailangan raw kaming dalawa ni tatay para kalabanin ang mga ito upang maging manatili ang kapayapaan sa aming bayan. Mariin kaming tumanggi dahil hindi namin kayang gawin ang tungkulin at hinihingi nito. Ang rason namin ay wala kaming kakayahan na makipaglaban sa mga aswang at lalo pat mahina kami. Doon ay binunot niya ang isa sa mga balahibo niya at ibinigay niya yon. Inuha naman niya ang kanyang kuko na siyang parang tari ng isang manok. Ibinigay naman niya yon kay tatay. Tinatawag daw iyon ang mutya. At ang mutya raw na iyon ang magbibigay sa amin ng lakas sa pakikipaglaban. Poprotektahan din daw kami nito mula sa kasamaan. Pagkatapos niyang ipaliwanag sa amin ang lahat, ay pinaalis niya na kami at tinawag na isang antingero. Nagising na lamang kami ni tatay na nakahiga na sa may damuhan. Mabilis kaming bumangon na dalawa at tumingin sa paligid. Naroon naman kami sa pinanggalingan namin kung saan namin niluluto ang niyog. Wala namang nangyari sa aming masama. Akala namin ni tatay ay nananaginip lamang kami, pero laking gulat namin nang makita naming dalawa ang aming mga hawak-hawak. Hawak ni tatay ang tari na bigay ni Tandasoro at ako naman ay hawak ang balahibo nitong kulay itim. Natigalgal kami ni tatay kung kaya't mabilis kaming kumilos at tinupok ang apoy. Nilagay namin sa sako ang mga luto ng niyog at pinasan namin ang 2 sako. Balak namin na balikan bukas ang mga natitira. Panay ang dasal namin habang tinatahak ang daan pauwi sa sobrang takot at kaba. Mas lalo lamang kaming nagulat ni tatay nang pagdating namin sa bahay ay may 2 ng tandang na kakaiba ang nasa kulungan. Kapareho ito ng kulay ni Tandasoro. Itay, hindi po kaya naengkanto tayo dahil sa pagkuha natin itong mga nyog? Mukha nga anak, bilisan mo na riyan. Magpatingin tayo kay Kahos eh. Iniwan na nga namin ni tatay ang 2 sako ng nyog sa gilid ng bahay at agad na binaybay ang daan patungo naman sa bahay ni Kahose. Pagdating namin sa bahay nito ay nagulat pa ang albularyo nang makita kami ni tatay. Pinapasok niya agad kami sa balkonahe para tanungin kung ano ang pakay namin sa kanya.
Sinabi naman agad ni tatay ang buong pangyayari. Pinaghintay kami ni Kause sa sala para kunin ang mga kasangkapan na gagamitin niya para matingnan kami ni tatay. Noong makabalik na ito ay agad niya kaming pinaupo sa upuang kahoy. Dinikit niya agad ang isang medalyon sa aking noo. Pumikit naman ito at nagdasal. Pagkalipas ng ilang minuto ay tumungo siya kay tatay at ito naman ang dinasalan niya. Pagkatapos nun ay pinalagay niya sa aming tiyan ni tatay ang isang itlog. Naghintay naman kami ng halos 5 minuto bago niya yun kunin at basahin sa isang malinis at puting plato. Nanlaki naman ang mga mata namin ni tatay nang makita namin na parehong forma ng isang tandang ang lumabas na resulta sa nabasag na itlog. Bumaling sa amin si Kause para sabihin kung ano ang pahiwatig nito. Uminahon kayong mag-ama. Hindi masamang engkanto itong nilalang na nakausap ninyo kanina. Sa halip nga ay dapat kayong magpasalamat dahil napili niya kayong pagkatiwalaan ng 2 bagay. Ano pong ibig ninyong sabihin, Kause? Kayo ang pinili niyang tagapagmana ng kanyang 2 mutya na pinangangalagaan. Isa na kayong antingero na mag-ama. Dapat lamang naingatan ninyo ang bagay na ibinigay niya sa inyo. Ito lamang ang makakatulong sa inyo upang harapin ang mga masasamang nilalang tulad ng aswang. Sigurado po ba kayo, Kause? Hindi po ba kami naengkanto? Oo nga po, Kause. Baka mamaya po niyan ay unti-unti niya kami. Lito, iho. Salomon, huwag kayong mag-alala. Wala siyang gagawin sa inyong mag-ama kung gagampanan ninyo ang tungkulin ninyo. Ingatan niyo ang mutya ng pakpak at mutya ng tari kung ayaw ninyong magalit sa inyong engkanto. Kung kailangan niyo ng tulong na 2, ay tumungo lamang kayo rito sa akin. Binilinan kami ni Kause ng mga dapat naming gawin. Sinabi rin niya na dapat ay walang makakaalam tungkol sa mutya na aming tangan at baka raw kunin iyon ng mga taong magkaka-interes. Ipinaliwanag din niya sa amin kung papaano iyon palalakasin, maging ang aming pisikal na katawan, pananampalataya at kaluluwa. Nang matapos ay pinauwi niya na kaming 2 ni tatay at pinag-iingat sa bawat hakbang na gagawin namin. Hindi pa rin kami makapaniwala ni tatay noong nakarating na kami sa aming bahay. Hanggang sa mga sandaling yun ay estranghero pa rin sa amin ang buong pangyayari. Napatingin kami sa 2 manok na naroroon na alam naming galing mula sa engkanto na si Tandasoro. Hindi naman kami makapaniwala sa nangyari. Makalipas ang ilang araw ay patuloy kami sa pag-iinsayo ni tatay para mapalakas ang aming katawan at gumaling kami sa pakikipaglaban. Lahat ay ginawa namin para na rin mapalakas namin ang mutya na aming hawak. Nilaban din namin ni tatay ang 2 manok na siyang binigay sa amin ni Tandasoro at wala man lang kahit isa itong pagkatalo. Isang araw ay palabas na kaming 2 ni tatay sa may sabungan matapos ang laban. Ang nakalaban namin ng araw niyon ay si Mang Noel. Hindi na sa amin bago ang kayabangan niya at hindi pagtanggap sa pagkatalo. Nakilala rin namin ni tatay ang manok na inilaban nito sa amin kanina. Iyon ang manok namin na ninakaw. Hindi na kami kumibo noon ni tatay dahil ayaw namin ng gulo. Subalit hindi namin inaasahan na aabangan niya kami sa labas ng sabungan dahil lamang sa kanyang pagkatalo. Kasama pa niya ang 3 niyang kasamahan na palaging nakabuntot sa kanya. Di ko alam kung bakit palagi kayong panalo na 2 ng anak mo. Sa tuwing maglalaro kayo, ano bang mayroon ng mga manok ninyo at mukha yatang swerte kayo? Wala naman, Noel. Inaalagaan lang namin ng tama.
Hinuhubog din ng lakas para maging handa sa laban. Ang yabang mo na, Solomon. Porke ba sunod-sunod ang pagkakapanalo nyo ay nagyayabang ka na? Hindi naman ako nagyayabang, Noel. Sinasabi ko lang ang totoo. Magsaya ka na ngayon, Solomon. Kayo ng anak mo. Dahil baka sa mga susunod na araw ay sunod-sunod na ang pagkatalo ang maranasan nyo. Ayos lang naman kung matalo kami, Noel. Tatanggapin namin iyon. Kita ko naman ang pagkuyom ng kamay ni Mang Noel nang marinig niya ang sinabi ni tatay. Inis na inis ito at mukhang hindi matanggap ang sagot sa kanya ng aking ama. Aalis na sana kami ni tatay para lagpasan sila nang bigla niya na lamang tinulak si tatay, dahilan para madapa ang aking ama sa lupa. Agad ko namang dinaluhan si tatay para tulungan siya sa pagtayo. Dito nagtawanan ang mga kasama ni Mang Noel na para bang iniinsulto niya kami. Pinalibutan kami ng mga ito. Hinawakan ko si tatay sa kanyang braso para depensahan. Hindi ko gusto ang pagkatalo ko ngayong araw, Solomon. Gusto ko lang bawiin iyon mula sa inyo ng anak mo. Hindi ko rin gusto ang pananalita mo. Wala naman kaming ginawang masama sa iyo, Noel. Naging patas naman ang mga manonood kanina sa laro, di ba? Malinaw naman na panalo ang manok ko. Yun nga ang nakapagtataka. Mukhang may ginagawa kayong pandaraya. Hindi po kami nang dadaya, Mang Noel. Sa katunayan nga ikaw itong nagnakaw ng manok namin. Akala mo ba hindi namin makikilala ang manok na pinanlaban mo kanina? Ano naman ang pinagsasasabi mo, Lito? Hindi mo ba alam na ang mga manok ay may kapareho? Paano ka nakakasiguro na manok nyo nga yan? Huwag ka na magmaang-maangang pa, Noel. Sinenyasan ni Mang Noel ang mga kasama niya. Nanatili siyang nakatayo habang sumusugod ang tatlong lalaking may malaking katawan. Humanda kaming dalawa ni tatay sa pag-atake ng mga ito sa amin. Susuntukin na sana ako ng isa sa aking muka nang masangga ko naman ang kamao nito. Isang suntok ang aking pinakawalan sa mukha nito. Tumilapon ang lalaki sa isang malaking puno ng nyog na naroon sa di kalayuan. Pagkatama ng likod nito sa puno ng nyog ay agad itong nawala ng malay. Napatumba rin ni tatay ang isa pang kasama nito. Kaya naman si Mang Noel na lamang ang natitira at ang isa pa nitong kasama. Nanlalaki naman ang kanilang mga mata nang tingnan namin sila ni tatay. Dali-daling tumakbo palayo itong si Mang Noel kasama ang isa nitong kasamahan. Nagkatinginan kaming dalawa ni tatay. Noon lamang namin naramdaman ang lakas ng mutya na bigay sa amin ng engkanto na si Tandang Soro. Napangiti kami ni tatay at umiling. Tiningnan namin ang manok na binitawan namin kanina at nanatili naman ang mga itong naroroon habang kumakahig. Inakbayan ako ni tatay pagkatapos naming buhatin ang dalawang manok na aming pangsabong. Pagsapit ng hapon ay naisipan namin ni tatay na tumungo sa kabilang baryo para bisitahin itong si Ka Jose. Naisip din kasi naming makausap ang matanda tungkol sa mutya na aming taglay at kung paano namin yon gagamitin para labanan ang mga aswang. Daladala ko ang aking pamaypay kung saan doon ko nilagay ang mutya ng pakpak na bigay sa akin ni Tanda Soro. Si tatay naman ay nagpagawa siya sa panday ng isang malaking tari bilang sandata sa pakikipaglaban kung sakali man na makatagpo kami ng aswang. Ang mutya ng tari ng manok ay ginawa niyang kwintas para hindi iyon mawala. Malapit na ring sumapit ang gabi nun. Napag-usapan namin ni tatay na bukas na lang kami tutungo kay Ka Jose. Subalit, magiging abala kami bukas sa koprahan. Tinahak na nga namin ang daan patungo sa bahay ni Ka Jose. Mag-isa lang itong nakatira sa bahay nito.
dahil ayon sa balita ay iniwan nito ng pamilya. Ang rason ay sa pagiging albularyo raw nito. Malapit na sana kami sa bahay ni Kause nang marinig namin ang nakakakilabot na sigaw nito mula sa kanyang tahanan. Agad naman kaming tumakbo ni tatay patungo sa bahay ng albularyo. Narinig namin ang kakaibang ungol ng isang nilalang na hindi namin malaman kung ano. Naramdaman na lamang namin bigla ni tatay ang pag-iinit ng aming mutya. Naalala naman namin ang sinabi ni Kause na kapag uminit daw yon, ang ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Dito mabilis kaming umakyat ni tatay sa hagdanan at sinipa ang pinto ng bahay ni Kause. Naabutan naman namin siya na nakikipagbuno sa isang malaking ibon. Itim na itim ang kulay nito. Kasing laki ito ng isang tao. Matutulis ang mga balahibo nito at naglalaway dahil sa may kakaiba itong mahabang dila. Pulang-pula ang nanlilisik na mga mata. Napalunok naman ako ng sunod-sunod at maging si tatay dahil iyon ang unang beses naming makakita ng aswang. Nanginig ang tuhod ko at dagli ang nakaramdam ng takot. Tiningnan ko si tatay at namumutla naman siya habang nakatitig sa nilalang. Kung hindi pa sumigaw si Kause para humingi ng tulong ay baka hindi na kami nakakilos. Tinakbo namin ni tatay ang direksyon ng aswang. Mabilis na ginamit ni tatay ang kanyang tarik na nakakabit sa kanyang kamay. Ako naman ay mabilis kong pinalipad ang aking pamaypay at umiikot-ikot iyon sa pakpak ng aswang. Naglagas ang mga balahibo nito ng tamaan ng aking pamaypay. Pagkatapos nun ay hinawakan ko ang aking pamaypay at mabilis na lumikha ng hangin. Umalis sa pagkakadagan ang aswang at binitawan nito si Kause. Nilapitan ko si Kause para naman tulungan siya mula sa pagkakatayo. Hinarap naming tatlo ang aswang na noon ay nakatingin sa amin ng diretso. Mabuti at dumating kayo. Kung hindi ay baka tuluyan na niya akong napatay. Napakalakas niya kaya hindi ko nakayanan. Bakit ka po niya sinugod, Kause? Gusto niya akong patayin, Solomon. Galit na galit siya nang mabawi ko ang mag-ina mula sa kanya. Nakakainin niya sana. Ganon po ba? Kami na po ang bahala sa kanya ni Tatay, Kause. Magpahinga ka po muna at mukhang nawalan na po kayo ng lakas. Pinaupo namin si Kause at agad naming binlingan ni tatay ang aswang. Narinig namin itong humahalakhak ng malakas na para bang isang nakakatawa ang desisyon naming labanan siya. Lumabas ito ng bahay ng albularyo at mabilis itong lumipad patungo naman sa bakuran. Ramdam namin ni tatay ang malakas na enerhiya nitong taglay at alam namin sa mga sandaling yon na hindi ito madaling makalaban. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking pamaypay at ganoon din ang pagkakahawak ni tatay sa kanyang tarik. Narinig namin si Kause na sumigaw mula sa kanyang balkonahe. Bumaba naman siya at lumapit sa amin ni tatay. May inilagay siya sa aming bulsa na asin sa kabawang. Pagkatapos nun ay mabilis na siyang umakyat sa kanyang bahay at sinara ang mga bintana at pinto. Napailing na lamang kami ni tatay dahil sa ikinilos na iyon ng matanda. Alam din naman kasi namin na natatakot ang matanda sa kaligtasan nito. Muli naming hinarap ang aswang na noon ay sumusugod na papunta sa aming dalawa. Mabilis ang pagkilos ko at nagkahiwalay agad kami ni tatay. Tumungo siya sa kaliwang bahagi at ako naman sa kanang bahagi. Luminga-linga sa amin ang aswang at tila naguguluhan siya kung sino ang kanyang unang papaslangin sa aming mag-ama. Hanggang sa nabigla na lamang ito, naglikha ng ingay na napakalakas
para kaming nabibingi ni tatay. Napatakip naman ako sa aking tenga habang nakatitig sa aswang. Lumipad naman ito pa itaas at mabilis na bumulusok pa ibaba. Sinalakay nito si tatay na mabilis namang naiiwasan ng aking ama. Napamura naman ako nang madapa si tatay ng tamaan ng malaking pakpak ng aswang. Agad naman akong kumilos mula sa likuran nito at pinalipad ang aking pamaypay. Tumusok ito sa likuran ng aswang na ibon, dahilan para gumewang-gewang ito. Inuha ko ang pagkakataon na yun para sabuyan ito ng asin na siyang sinilid kanina ni Ka Jose. Lumikha ng malakas na ingay ang aswang at tila ba ito ay nasasakta ng sobra. Kumaripas naman ako ng takbo at sinipa ang aswang mula sa likuran nito, kasabay ang paghugot ko ng aking pamaypay. Si tatay naman ay kumilos din siya agad at mabilis niyang pinagtataga sa buong katawan ang malaking ibon na aswang gamit ang tari. Hinang-hina ang aswang na bumagsak sa lupa. Agad siyang inapakan ni tatay sa dibdib para hindi na ito makawala pa. Narinig namin ang pagbukas ng pinto ng bahay ng matanda. Akma na sanang tatapusin ni tatay ang aswang gamit ang kanyang tari nang sumigaw ang albularyo. Sandali, hindi niyo siya pwedeng patayin. Kailangan ko siyang magamot. Ano po ang ibig niyo pong sabihin, Ka Jose? Bakit po hindi pwede? Hindi po ba at ito ang kagustuhan ng engkanto na nagbigay sa amin ng mutya? Ang paslangin ang mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang para po mapanatili ang kapayapaan sa aming bayan? Iyon nga ang sinabi niya sa inyo, Lito. Pero hindi ibig sabihin ay patayin na ninyo ang lahat. Paano kung ang iba sa kanila ay hindi ginusto na maging aswang at gusto pang bumalik sa normal ang buhay? Kung iyan po ang kagustuhan mo, Ka Jose, hindi namin nahadlangan ang gagawin mo. Salamat, Solomon. Tulungan niyo akong dalawa. Gayahin niyo ang bawat kilos at galaw ko. Gagayahin niyo rin ang mga sinasabi kong panalangin. Tumango naman kami kay Mang Jose. Sinundan nga namin ang mga ginawa niyang pagsayaw sa harap ng aswang. Pinagsiklop namin ang aming dalawang palad at dito nag-usal ng panalangin. 3 beses iyon nadasal at iba na naman nadasal ang aming binigkas. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lamang umungol ang ibon na aswang. Kinurap ko ang aking mga mata nang makita ko na unti-unting nagpapalit ng anyo ang aswang na ibon. Naging isa itong tao. Nakilala namin ang lalaki na si Mang Ben. Wala itong malay pero ilang sandali ang lumipas nang sumuka ito ng itim na likido kasama ang isang itim na bertud. Kinuha iyon ni Ka Jose at mabilis na dinurog gamit ang bato na nakuha nito sa bakuran. Tiningnan namin itong si Mang Ben na wala pa ring malay. Nilapitan ito ng matanda at dinama ang dibdib nito. Napahinga naman ang albularyo nang malaman na buhay pa si Mang Ben. Kumuha naman ng tubig ang albularyo sa isang tadyak na naroon sa kanyang bakuran. Agad niya itong isinaboy kay Mang Ben, dahilan para magising ito. Gulat na gulat si Mang Ben nang makita niya kami pagkagising niya. Taranta naman itong tumayo at tinakpan ang kanyang kahubaran. Umuwi ka na sa inyo, Ben. Isa ka na ngayong normal na tao. Kinuha ko na ang itim na bertud sa katawan mo. Sana ay magbagong buhay ka na. Takang-taka naman si Mang Ben nang mapatingin siya sa aming dalawa ni tatay at nag-aapoy na naman ang mga mata niya nang bumaling sa matanda. Matapos niya kaming titigan ay kumaripas na siya ng takbo pauwi sa kanila. Bakit mo po siya hinayaan na makaalis, Ka Jose? Paano ka po nakatitiyak na hindi na po siya aswang? Dahil nakuha ko na ang itim na bertud sa kanyang katawan, Lito Iyo. Ang hihintay na lang natin ay kung paano siya mamumuhay ng normal
Kung hindi niya kakayanin, mamamatay siya. Kung ganun po, Kause, isa nga po pala talagang aswang ang pamilya nila Ben. Oo, Solomon. At humanda kayong mag-ama. Dahil sigurado akong babalikan tayo ng kapatid niyang si Turo. Oras na malaman nito ang ginawa natin kay Ben. Kung kanina po ay natatakot kami sa maaaring mangyari. Pero ngayong nakalaban na kami ng aswang, ay mukhang kakayanin na naming lumaban ng anak ko. Natutuwa naman ako kung ganoon, Solomon. Ngunit huwag kayong magpakampante dahil mas malakas si Turo kaysa kay Ben. Ilang beses ko nang sinubukan na labanan si Turo, ngunit hindi ko siya matalo-talo. Sana nga ay matalo niya siya nang magkaroon na ng kapayapaan dito sa ating nayon. Pinatuloy kami ng mga sandaling yon ni Kause sa kanyang bahay. Doon na rin niya kami pinatulog ni tatay, kaya kinabukasan na kami nakauwi sa aming tahanan. Tiningnan namin ang aming manukan at napahinga kami ni tatay ng maluwag nang walang nagnakaw ron. Lumipas ang ilang araw ay nabalitaan na lamang namin ang pagkamatay ni Mang Ben. Dahil sa pagkamatay nito ay umuwi naman si Mang Turo. Ito lang kasi ang pamilya ni Mang Ben at wala nang iba pa. 2 araw lamang ang lamay ni Mang Ben bago naman ito inilibing sa bayan. Noong araw matapos ilibing si Mang Ben ay naisipan naming tumungo sa bahay ng albularyo. Balak lang namin sana na tanungin ang matanda kung bakit namatay si Mang Ben. Gayong kinuha lamang ni Kause ang bertud nito sa katawan. Pagdating namin sa kanyang bahay ay natanaw namin si Mang Turo na naglalakad sa ibabaw ng pilapil. Mukhang patungo rin ito sa bahay ni Kause. Naabutan namin si Kause sa balkonahe ng bahay nito at mukhang may inaasahan na darating. Dahil naparito na rin kayong dalawa, sana ay tulungan niyo ako kay Turo. Ang enerhiya niya na puno ng kasamaan ay nararamdaman ko kahit nasa malayo pa lang siya. Huwag po kayong magalala, Kause. Nandito po kami para tulungan ka. Iniwan ko naman mula sila tatay at Kause sa balkonahe at dito kumuha ko ng asin at saka bawang. Mula roon, kinuha ko rin ang buntot pagi na nakasabit naman sa dingding. Pagdating ko sa balkonahe ay binigay ko kay tatay ang asin at bawang. Huminga naman ako ng malalim habang hinihintay namin ang paglapit ni Mang Turo. Nagdasal agad ako sa likuran ng aking isipan para naman sa aking mutya na tangan ko. Naramdaman ko yung nag-init at mas lalong lumalakas. Huminto si Mang Turo sa bakuran ng bahay ni Kause. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa aming tatlo. Ilang sandali pa ay nasa hagdan na ito. Hindi man lang namin namalayan ang bilis ng pagkilos nito. Agad niyang sinakal ang matanda na noon ay hindi nakaagap sa pagdating ni Mang Turo. Mabilis naman kaming kumilos ni tatay. Hinila ni tatay si Mang Turo sa kwelyo nang suot nitong polo at agad na inihagis sa may bakuran. Lumapit naman ako noon kay Kause para alalayan siya mula sa panghihina ng tuhod nito. Napatingin naman ako sa paligid ng nilalamon na ng kadiliman ang buong kapaligiran. Dumako ang mga mata ko kay Mang Turo nang sumigaw siya ng malakas. Galit na galit siyang nakatitig sa akin habang nanlilisik ang mga mata. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa kapatid ko. Pinatay niyo siya. Hindi namin siya pinatay, Turo. Tinulungan lang namin siyang magbagong buhay. Sa ginawa ninyo ay pinatay niyo siya. Wala kayong ibang hangad na mga antingero at Kause, kundi ang patayin kaming mga aswang. Ginawa ko lamang ang nararapat, Turo. Alam mo ang ibig kong sabihin. Hindi ko nakasalanan kung bakit namatay ang iyong kapatid. Wala kang alam. Kaya sa ginawa mo ay para mo na rin siyang pinaslang. At hindi matatapos ang gabi na ito na hindi ako nakakapagiganti sa inyo. Dito mabilis na kumilos itong si Mang Turo.
para siyang lumulutang sa hangin kapag kikilos siya. Hindi ko mahabol ng aking paningin ang mga galaw niya, pero tulad ng isang manok ay mabilis ko siyang kinalmot gamit ang aking hawak na pamaypay. Galit na galit siyang bumaling sa amin ng masugatan ko sa kanyang braso at maging dibdib. Sinipa niya ako sa aking tiyan na siyang dahilan kung bakit nahigit ko ang aking hininga. Lumipad naman ako patungo sa labas ng balkonahe. Bumagsak ang likod ko sa lupa, ngunit baliwala lamang yon. Agad naman akong tumayo at tumabi ako kay tatay. Nilingon ako ni tatay at tumango kami sa isa't isa. Tumakbo naman ako muli patungo kay Mang Turo. Hinila ko siya ng buong lakas sa kanyang damit at malakas ko siyang sinipa patungo sa kinaroroonan ni tatay. Agad namang kumilos si tatay at mabilis niyang sinugatan si Mang Turo. Gamit ang tari nito, hiniwa sa braso at dibdib. Dito napasigaw ng malakas si Mang Turo nang masugatan siya. Nang tuluyan ng dumilim ang paligid, ay unti-unting tumayo si Mang Turo. Sumigaw siya ng malakas at mabilis siyang nagpalit ng anyo sa isang napakalaking itim na ibon. Kagaya ng kapatid niyang si Mang Ben, ay ganoon din ang kanyang itsura. Dito lumukso naman ako ng mataas at para naman akong lumilipad sa ere. Sumunod din si tatay sa akin. Pinagtulungan naming dalawa si Mang Turo na patumbahin ng sandaling yon. Ngunit mabilis ding kumilos ang aswang. Bumubulusok ito sa lupa at lumilipad ulit pa itaas. Para bang nilinlang niya kaming dalawa ni tatay. Hanggang sa magpasya kaming dalawa ni tatay na maghihintay sa ibabaw ng puno at ako naman ang nasa ibaba. Hinintay naming bumulusok ulit itong si Mang Turo sa baba. Hinintay ko ito at agad kong hinagis ang aking pamaypay sa ere. Tumusok iyon sa tiyan ni Mang Turo. Kinuha naman ni tatay ang pagkakataon na iyon para lundagan si Mang Turo at saksakin ang dalawang pakpak nito ng tari. Ngunit malakas na ginalaw ni Mang Turo ang kanyang dalawang pakpak, dahilan para liparin kami ni tatay sa hindi kalayuan. Napadaing naman ako nang tumama ang aking katawan sa isang punong kahoy. Nahilo pa ako noon nang marinig ko ang sigaw ng matandang albularyo. Sa nanlalabo kong paningin ay natanaw ko siyang nilalapitan ni Mang Turo. Dito pinilit kong tumayo at pinakalma ang aking sarili. Hinanap ko naman noon si tatay para malaman ko kung ayos lang ba ito. Nang makita ko siyang maayos naman, agad din naman akong kumilos. Mabilis na tumakbo si tatay sa kinaroroonan nila Mang Turo at ng matandang albularyo. Ngunit nahuli siya ng bumaon ang mahabang kuko ni Mang Turo sa tiyan ni Kause. Nanlaki naman ang mga mata ko nang hugutin ni Mang Turo ang puso at ang laman loob ng matandang albularyo. Sa panghihinang katawan ni Kause ay hinagisad niya ng asin at bawang ang aswang at iyon ang dahilan kung bakit nabitawan ni Mang Turo. Galit na sinaksak ng tari ni tatay si Mang Turo sa leeg nito. Ilang ulit yung ginawa ni tatay hanggang sa dito na manghina ang aswang. Ako naman ay tumungo kay Mang Jose na noon ay nakahandusay na sa sahig ng balkonahe nito. Jose, kumapit ka po. Lumaban ka. Ang bilin ko sa inyo, Lito, huwag niyong hayaan na maghari ang kasamaan sa baryong ito at sa buong bayan. Pangako po, Jose. Kumapit ka po at dadalhin ka po namin sa ospital. Marahas na umiling ang matandang albularyo sa akin. Hindi na rin siya makapagsalita ng mga sandaling yon dahil sumusuka na siya ng dugo. Ilang sandali pa lang ang lumipas ay mas lalong bumigat ang kanyang hininga. Hanggang sa tumingin ito, mulat na ang mga mata ng matandang albularyo nang binawian siya ng buhay. Napakuyom ang kamay ko habang nakatitig kay Mang Turo
na noon ay nakikipagbuno pa kay tatay. Tumayo naman ako at iniwan si Kause sa kinaroroonan nito. Tumakbo rin ako patungo kay Mang Turo at wala akong awang pinagsasaksak siya ng aking pamaypay. Sinabuyan ko pa siya ng asin at bawang na mas lalong nagpahina rito. Hingal na hingal kaming dalawa ni tatay na napaupo naman sa lupa nang hindi na lumalaban si Mang Turo. Unti-unti na rin itong nanghina. Maya-maya pa ay nagpalit na ito ng anyong tao. Kitang-kita namin ang mga saksak na sugat niyang natamo sa kanyang katawan. Ilang sandali ang lumipas ay umubo ito at sumuka ng dugo. Dito sinubukan itong magsalita pero hindi nito nagawa dahil lalo lamang dumarami ang paglabas ng dugo sa bunganga nito. Tumayo naman si tatay at nanginginig ang kamay niya na may hawak na tari. Napatingin siya kay Mang Jose. Umigting ang panga niya nang makita na walang buhay na ang matanda. Tiningnan niya si Mang Turo at blanko ang mga mata ni tatay nang pugutin niya ang ulo ng aswang. Lumapit naman ako kay tatay at sinubukan ko siyang pakalmahin. Sumunod naman ako sa kanya nang humakbang siya patungo sa balkonahe ng bahay ng albularyo. Napaluhod si tatay at ilang beses siyang sumigaw ng malakas. Ramdam ko ang galit at pagsisisi niya habang nakatitig sa malamig na bangkay ng matandang albularyo. Hindi natin siya nailigtas, anak. Ni hindi ko man lang nagawang patayin si Turo bago pa siya nakarating kay Kause. Kasalanan ko ito. Itay, wag mo pong sisihin ang sarili mo. Wala ka pong kasalanan. Maging ako man po ay nahuling dumating. Hindi natin kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Ginawa naman po natin ang lahat. Kung ginawa natin ang lahat, pero bakit hindi natin siya nagawang iligtas? Nabitiwan ko si tatay sa pagkahawak sa kanyang balikat nang marinig ko ang sinabi niya. Napasandal naman ako sa dingding ng bahay ng matanda at hindi ko na rin napigilan ang sarili kong umiyak. Ibinuhos namin ni tatay ang lahat ng luha ng gabing yon. Sinunog din namin ang katawan ni Mang Turo nang wala na rin itong makakita pa. Pagkatapos ng 5 araw ay inilibing na nga sa bayan itong si Kause. Maraming mga nakiramay sa matanda sa kahuli-hulihan nitong sandali. Noong matapos ang libing ay nagsipag-uwian na rin ang mga taga-nayon. Naiwan kaming dalawa ni tatay habang nakatunghay sa puntod ng matanda. Napangiti naman ako ng mapait at ganoon din si tatay. Pangako, Kause, gagawin namin lahat ng anak ko. Mapanatili lamang ang kapayapaan ng buong bayan natin. Ipigilan po namin ni Itay ang kasamaan sa lugar na ito, Kause. Iisa-isay naming ubusin ni tatay ang mga aswang. Sana ay mapatawad mo kami, Kause, ni hindi ka man lang namin nailigtas ng araw na iyon. Hayaan mo po at tutuparin namin ni Lito ang gusto mong gawin sa buong nayon. Umihip ang hangin ng malakas ng mga sandaling yon at ramdam namin na naroon lamang si Kause sa aming tabi at nakikinig. At sa haplos ng hangin sa aming balat ay nagwari bang sinasabi nito na wala kaming dapat ipag-alala ni tatay at ihingi ng tawad. Napatingin naman ako sa kalangitan at napakaaliwalas ng ulap. Tiningnan ko naman si tatay. Saka ko ito nginitian. Tara na po, Itay. Tay, simula na po ng pagbabago sa ating buhay. Gaya ng pangako natin kay Kause. Huwag kang mag-alala, Lito, anak. Sisiguraduhin ko na magiging magaling tayong antingero. Sisiguraduhin din natin na wala nang mamamatay. Pangako po natin iyan, Itay. Para po sa ating tungkulin. Para kay Kause. At para sa lahat ng tao sa ating bayan. Pangako, anak. Muli naming sinulyapan ang puntod ni Kause bago kami magpasya na umalis. Simula ng araw na yon ay ginawa namin ang lahat ni tatay para lamang lumakas kami at mas lalong gumaling. Sa paglipas ng taon
ay marami na rin kaming mga natulungang mga tao tulad ng mga inaapi, inaaway o kaya naman ay inaabuso. Sa gabi naman ay pumapas lang kami ni tatay ng mga aswang. Ang iba ay nakakatakas dahil sa takot sa amin at ang iba naman ay pinipiling labanan kami na humahantong sa kanilang kalagayan. Hindi pa rin nawawala sa isip ko ang buong karanasan ko noong kabataan ko. Hanggang sa ngayon ay inuusig pa rin ako ng aking konsensya, ngunit palagi ko na lamang iniisip na iyon talaga ang nakatadhana. Si Tatay Solomon ay pumanaw na noong 2 taon ang nakakaraan. Ngunit ang mga baon nilang dalawa ni Kause na mga kaalaman ay babaunin ko yun buong buhay at aking iyong pinagpahalagahan.